Okay. Diyan na po, tayo lahat para po tayo po sabay-sabay na magbasa po nito. Matthew chapter 21 verse 42 hanggang 46. At sabi po, sa akin po yung 42, sa inyo lahat po ng odd number 43 tsaka 45. Okay, sabi dito, Jesus saith unto them, did you never read in the scriptures the stone which the builders rejected, the same is become the head corner? This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Okay po, 43. Verse 44, and whosoever shall fall on this stone shall be broken, but whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Verse 45. Verse 46, but when they sought to lay hands on him, they feared the multitude because they took him for a prophet. Tayo manalangin, Panginoon naming Ama, naway itong oras po na ito ay talagang kami ay nandito magpuri sa inyo dahil kayo, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo ang may gawa ng lahat, Panginoon, ng mapuputi. At Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, wala po kami. At Panginoon, tulungan niyo po ako na maihatid po ang mensahe para sa bawat isa po sa amin. Nakasama rin po ako doon na maintindihan po ng bawat isa. At naway po, Lord, kayo po yung mapansin, hindi po ako. Pagkat ulit, Lord, lahat ng lakas ay galing sa inyo. At Lord, huwag niyo pong pabayaan na ako'y magsalita ayon sa aking kaisipan lamang at sa aking damdamin, kundi lagi akong umasa sa inyo, sa lakas po ninyo, sa katauhan ng banal na Espiritu. At naway, Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Upo po tayo lahat. Upo po tayo lahat. Ngayon po, ang ating mensahe po, ang title is The Cornerstone. Sabi dito, the cornerstone. Okay? Ano yung cornerstone? Ang cornerstone po, ibig sabihin po ng cornerstone ay yung bato, yung pinakahaligi, yung pinaka-pundasyon ng bawat building. Di ko alam kung ganun pa rin yung paggawa ng mga building ngayon, pero dati meron talagang isang punong bato na pinaka-pundasyon ng lahat ng mga tinatayong gusali. Corner, ibig sabihin pang kanto ito eh. Yung mga kantuhan, siguro ito yung pinakagitna na bato na talagang magtatayo sa buong building. Makikita nyo naman yung mga lumang building, minsan talaga meron isang pinakamalaking bato doon sa gitna. At yun yung pinaka kanilang haligi sa lahat. So yung cornerstone na po ito, nakatulad ng binasa po natin kanina, itatayo ko lang po unti dito. Okay? Sabi niya sa kanila, hindi nyo na ba narinig sa mga nakasulat? Tinatagalog ko lang po, no? Itong bato na kung saan yung mga tagagawa ay inayawan. Inayawan yung pinakabato na kailangan. Ganon din ang magiging, ito rin ang pinakabato na magiging pinuno ng pinaka-corner itong cornerstone na ito. So ito yung pinaka-pinunong bato sa lahat. So it's the same head of the corner. So the head cornerstone, ito yung pinaka-pundasyon. Pag sinasabi mong pinaka-pundasyon, yung first point natin is strong foundation. Ano ba ibig sabihin ng strong foundation? Sa ating buhay po, ang strong foundation, ibig sabihin, maganda po yung pinaka-pundasyon natin. Ibig sabihin, pag tayo kunwari ay nag-aaral, ang pinakamaganda nating pundasyon ay syempre magbasa. Mas importante ang basa muna bago magsulat. At syempre magsulat din. Yun yung pinaka-pundasyon natin. Isipin mo pag mag-aaral ka, hindi ka marunong magbasa hindi, bago magbasa pala, dapat marunong kang makinig. Di ba? Pag nag-aaral tayo, dapat marunong din tayong makinig. Kasi hindi naman puro basa lang. Minsan kasi may nagtuturo talaga na tao. At kapag wala naman kayong mga teacher, dapat marunong kayong magbasa. Kasi kung puro pakinig ngayon, meron na mga YouTube. Sa YouTube, pwede ka mag-aral dyan. Sa totoo lang, K1 to 12, nandoon na rin sa YouTube dahil sa ano nangyari ng pandemic. Nandiyan. Ngayon, pag gumagawa rin tayo ng bahay, yung pundasyon natin dito, natin ng hinuhukay yung lupa.
Tapos maglalagay tayo ng pundasyon dyan sa gilid. Yung mga, ano ba yan? Poste na yan, dapat maganda yan. Sa totoo lang, dapat yung mga poste talagang buhos na buhos talaga yan. Matatapang dapat yung mga buhos yan, lalo na pag mga building. Nakikita nyo talagang grabe yung mga buhos. Bakit kaya mabilis matuyo yung mga semento na nilalagay sa building? Kasi halos puro na lahat yun. Tapos meron pang drying agent yan na para pumilis yung pagtuyo. Pero isa doon is puro halos yung semento doon. Konti lang yung halo nun. So dapat matibay na matibay yung pundasyon. Bakit kailangan matibay yung pundasyon ng isang tao o ng isang bagay? Sa ating pananampalataya, pag tinignan natin sa Matthew, tingnan nyo, sa Matthew chapter 7, verse, siguro narinig nyo na rin ito, 24 to 27. Okay? Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Ayaw ah. Diyan na ba kaya? Ayaw ng ating So Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, ayaw nito kasi gusto yata talaga magtingin kayo sa Bible niya eh. Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, sorry wala po dito. Tingnan nyo na lang po dyan. Ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, sabi dito, and the rain, sabi sa 24, therefore whosoever hears these sayings of mine, sabi ko, sino makakarinig ng salita na katulad ditong sinasabi ko, ay ganito, sabi dito, and doeth them, at ginagawa itong mga bagay dito, I will like him unto a wise man. Sabi dito, ihahalin tulad ko siya katulad sa isang matalinong tao. Pag makikinig ba tayo, kanya tulad sinabi natin kanina, ang pundasyon po sa pag-aaral, isa ay pakikinig. Marunong ba tayo makinig? Amen? O pag tayo nandito, kahit sa school ninyo, o kung saan mang bagay, may meeting de avance, may meeting din sa barangay, sa meeting sa barangay, magbibigay ng mga bagong kunyari, palatuntunan. Diba? Bakit magbibigay ng palatuntunan? Ito na po yung bagong batas at gusto po ng ating presidente na ipahayag po sa lahat yung bagong batas para po hindi magkagulo-gulo lahat at hindi po magka-problema. Kasi sabi nga, sa batas, ignorance o kamangmangan, kung hindi pagkaalam sa batas ay krimen. Pag sinabi mo, ay hindi ko alam pala na bawal magnakaw, hindi ko alam na batas pala yun. Pasensya ka na, batas yun, hindi mo inaalam, hindi ikaw ay makukulong, mapaparusahan ka sa ginawa mo. So, ganun kunyari, yung ating presidente, sabi, sa bawat barangay, punta po lahat ng mga 18 pataas dito sa covered court po natin dito sa San Pedro South. At ating pag-uusapan kung ano yung bagong batas na ito para hindi po magkasala. At kung sino po mahuli, ay makukulong na ganito, ganyan. Pumunta kayo doon, nalaman nyo may pagkain. Ang nasa isip nyo lang, pagkain lang. Pagkain, no? Meron dong lechong kawali. Lechong kawali na nilagay sa burger buns na may masarap na sauce. No, parang burger. Tapos meron dong Coke. Sige, isa kayo, may 1 litrong Coke. Di lahat kayo nagunahan. Habang nagsasalita si Kapitan Mot, hindi kayo nakinig. Ang nasa isip nyo, burger, tagal naman matapos pagsalita ni Kapitan Mot. Alam ba? Pagkain. Sinaamoy nyo pa yung lechong kawali na nakalagay dun sa burger buns. Yung burger buns pala, gawa pa sa cornbread, napakasarap. Di ba? So, yun. Ngayon, dumating na yung yung batas. Yung pala, yung batas ay bawal magchismisan. Di ba? Medyo maselan yung batas. Nagchismisan, nagkwentuhan kayo. Kalye. Bawal na pala yun. Yung kwentuhan na tungkol sa ibang tao na hindi naman ninyo kasama, bawal na pala yun. Napagkwentuhan nyo, narinig. Uy, kulo. Hindi naman namin alam eh. Hindi kayo nakunig. Diba, yung pundasyon natin sa pagkakaalam ay pakikinig. Ito naman sinasabi ni Kristo dito,
ito makakarinig o makikinig sa salita ko nito ay ahalin tulad ko sa matalinong tao. Sabi dito, na nagtayo, ito which built his house sa panarak na tinayo ang kanyang bahay sa isang bato. Itong bato po na ito ay hindi basta-basta bato na nakakita na maliit na bato, kundi hinanap yung lugar kung saan may malawak na bato na hindi, at saka malalim yung bato na iyon. Doon siya magtatayo ng kanyang bahay. At nung bumagsak yung ulan, the rain descended, at nagkaroon ng mga, floods, nagkaroon ng mga baha, at lumakas yung hangin, umihip yung hangin, at talagang hinahampas-hampas yung bahay, at yung bahay po ay hindi nahulog. Kasi, bakit? Kasi siya po, ang pundasyon niya ay yung pinaka-bato na malaki. Hinanap-hanap niya talaga kung saan maganda magtayo ng bahay. Kasi hindi pa naman uso yung semento noon, yung halo-halo, para ilagay doon sa lupa. Ngayon, at yung lahat ng tao na naririnig itong salita na ito at hindi ginagawa, ay ihahalin tulad ko sa kanila sa mga taong mangmang o taong bobo o walang alam. Okay? Na tinayo ang kanyang bahay sa mga buhanginan. Sabi dito, at yung, ano nangyari? Yung ulan ay bumagsak, nagkaroon ulit ng baha, umihip na naman yung hangin, at yung hangin ay pinaghahampas yung bahay, at ito ay talagang nangyari sa bahay ay nahulog. So, ganun po ang importansya po ng maayos na pundasyon. The cornerstone. The chief cornerstone. So, ito pong chief cornerstone po natin na si Jesus po. Dapat po, ito kaya sinasabi ito ng Panginoon sa ating verse kanina, pag inangat po ulit natin dito. Sabi, hindi nyo ba narinig ang mga nakasulat? Ang bato, na ang pinakabato na inayawan ng mga tagagawa, ay isa rin ang bato na magiging pinuno na pundasyon. So itong bato na ito ay sinasabi ni Jesus yung kanyang sarili. Ngayon sinabi ni Jesus po dito, napakahalaga po ng salitang, hindi nyo ba nabasa yung mga sulat? Bakit po? Kasi yung kausap niya dito, sa introduction po natin, katulad na napag-usapan natin na ilang linggo na po ang kanyang kausap po dito ay yung pinunong pare. Ang pinunong pare po dito, siya lang po ang pinakataong pwedeng pumasok sa lugar doon sa templo ng mga banal sa lahat ng mga banal. At kailangan, siyempre kapag ikaw ay pinunong pare, dapat kabisado mo po yung batas ng Diyos. At sa batas po ng Diyos ay sa 5 libro, lalo na yung unang libro na yon, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kabisado nila yan, pati yung punctuation mark, yung tuldok, kuwit, tandang pananong. Alam niyo mo yan, tutuldok. Ano yung tutuldok, sir? Patay. Hindi na alam. Okay, maalala natin yan, magpapasukan na eh. Yung mga bagay na yan, kabisado yan ng mga pinunong pare. Iisa lang yung pinunong pare eh. At kabisado din ng, sino ba yung kausap ni Jesus dito sa Matthew chapter 21? Mga pinuno ng bawat tribo, elders. Ibig sabihin ito yung either ito yung mga pariseo o eskriba, pero sila po ang tawag natin sa kanilang mga prinsipe. Mga prinsipe kasi sila yung pinuno ng bawat angkan nila. At yung bawat angkan na yan, importante yan at alam na po natin yan. So sila yung mga bawat pinuno na yan, yung parang mga senador na mga Hudyo, alam na alam nila itong salita ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, ako, ito, sinasabi niya, itong pinunong bato, itong bato na ayaw ng mga tagaptayo. At itong mga tagatayo na ito, sino itong mga ito? Ito yung mga taong alam na yung salita ng Diyos. Sila dapat yung inatasan ng Diyos na alin? Na magbigay ng salita, na magandang aral sa mga tao. Kasi kapag ikaw ang pinuno ng mga angkan ninyo, ikaw ang pinuno sa isang lugar, ikaw nga isusundan. Pero hindi ka susundan dahil ikaw yung pinakamalakas. Ikaw binigyan ng otoridad, pero dapat hindi mo abusuin. Hindi ka susundan kasi trip mo lang. Kaya ka binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na ikaw yung susundan sila, na dapat silang sundin. Kasi sila rin ang pangunahing mga ngalaga ng mga tao. Sabi, kaya kayo ang mga taga-tayo dito eh.
Kayo yung mga pinunong karpintero, kayo yung mga arkitekto, kayo yung engineer, hindi basta-basta kayo mga foreman lang o taga-tayo. Alam nyo, magkarpintero, alam nyo magmason, alam nyo mag-ukit-ukit dyan, gumawa, magtunaw ng mga bakal. Pero hindi kayo basta-basta na ganyan dahil alam nyo lahat. Alam nyo gumawa at alam nyo magdisenyo, alam nyo kung paano yung pinakamatibay na paraan. At dapat hinahanap nyo yung pinakamatibay na bato. Okay? Pero ang problema sa mga Sanhedrin na ito mga elders at pinunong pare, alam na alam nila yung sino yung bato na yon, kung sino dapat yung pinakampundasyon ng pananampalataya, ay inayawan nila. Di ba may dalawang parabola na sinabi ang Panginoon? Yung una, may dalawang kapatid. Yung unang kapatid, sabi niya, ayoko. Di ba? Ayokong magtrabaho doon sa ubasan. Nakakapagod. Pero, kapag tanto niya, sabi niya, ay, magtatrabaho na ako. Nagsisi. Tapos sinabihan niya isang anak, trabaho ka doon sa ubasan. Sabi ng isa pang anak, oo, tay! Pero kalaunan, wala siya nagawa ni isa. Puro salita lang. So parang ganun yung pagkakalintulad ng Diyos sa mga pinuno na ito. Pangalawa, di ba nagkwento na naman siya, merong isang nagmamay-ari ng mga ubasan. At sa ubasan na ito, pinaggastusan niya, may taniman siya, nilagyan niya ng dingding yung malawak niyang bukirin. Tinayuan niya ng dingding. O ng, ano yung parang gate, no? Tinayuan niya yan para hindi matrespass. Ngayon, gumawa pa siya ng parang pabrika ng grape juice. Ngayon, gumawa siya ng pabrika ng grape juice, ibig sabihin mayaman, naghanap siya ng mga tagapangalaga ng bukid na yon. At yung tagapangalaga na yon, meron silang hati. May singkapat din sila. Alam niyo yung singkapat? Alam mo? Sino pangalan nito? Si Yuan. Yuan, tama ba? Pangalan mo? Yuan. Si Ben. Si Lawrence. Saka si Prince. Magkaama. Kamukha kasi ni Boy si Kuya Noel, no? Okay. So, ganun. Sila may-ari. Ang yaman-yaman nito. Dahil sabihin, taga-singkapat, pero kakaiba yung singkapat, papabayaan niya may singkapat. At hawakan ng mga nakikipagtrabaho sa kanya lahat ng pera. Darating na lang yung may-ari para hingin yung kanyang 60% o 60% niya. At yung singkapat sa kanila. Pero busy siguro yung may-ari, sabi ng may-ari, di ba? Oh, mga alipin ko, puntahan nyo para kunin yung aking pera. Nung pinuntahan nila, ano nangyari? Ginawa ng mga hortelano, yung mga nangangalaga na pinagkatiwalaan ng may-ari, pinagpapapatay. Pinagpapabaril. Di ba? Pinagpapatay nila kasi ayaw nila ibigay yung pera. Ngayon, nagpadala na naman yung may-ari. Siguro ito, mas marami na. Parang maraming-marami na ito para hindi basta-basta patay. Ginawa, pinagplanuhan pa rin. Pinagpapatay na naman. Di ba? Wala na. Ngayon sabi na may-ari, ito, dadalhin ko na yung pinaka-anak ko na magmamana nitong bukirin nito. Sigurado gagalangin na siya. Nung dinala, ang ginawa ng mga may-ari, ito na yung tagapagmana. Ito na yung tagapagmana. Tara, ilabas natin siya doon sa ubasan. Doon natin patayin para mapasa atin na ito. May kadamutan sila. So, nung dumating yung anak, yun ngayon nangyari. Dinakip nila, dito, dinakip nila, nilagyan siguro ng sako, nilabas doon sa ubasan, sa tagong-tagong lugar, tapos pinagpapatay. Paano pag nalaman na may-ari yun? Yung may-ari, malakas na malakas. Sigurado mamatay yung mga yan. Ngayon, ito na yung kasunod. Diba? Sinasabi, nirerekta na ng Panginoon sila halos. Kayo alam na alam niyo yung salita. Dapat nga kayo'y nagtatayo ng pananampalataya. Kayo ang inatasan ko magtayo ng pananampalataya ng bawat isa na sinasakupan niyo, pangangalagaan niyo sila, tutulungan niyo sila lumaki sa pananampalataya. Pero ang ginawa niyo, gusto niyo kayo yung magiging mga hari. At ayaw niyo itong
sa akin. So, nireject nyo yung pinaka cornerstone. Nireject nila yung strong foundation. Kung sino dapat yung kanilang kapitan, yung strong foundation na yun, yung point number 1, yung strong foundation, inaayawan pa nila. Nasa harap na nila si Kristo, inaayawan pa nila si Yesu Kristo. Di ba kadalasan ganun din naman tayo? Alam na natin kung ano yung dapat natin gawin dahil nagbabasa tayo ng Biblia, naririnig natin sa mga preachings, araw-araw natin napapakinggan o nababasa o maya't maya. Minsan nga, natutulili na tayo. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, Sinabi ko ba paulit-ulit na? Di ba? Nakakarindi. Pero ayaw pa rin nating gawin. Di ba? Yan sinasabi ng Panginoon sa kanila Ito na nga yung strong foundation, nandito na ako sa harap nyo, mga salita ko yan. Pero ano sinabi? Ni-reject ninyo itong foundation na ito. Nire-reject nyo na ako, nasa harapan nyo na ako. Alam nyo na nakasulat doon sa mga pinag-aralan nyo, sa sinaulo nyo, na ako yung tagapagligtas, na ako yung Panginoon. Yun ang mismo ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Okay? So itong mga bagay na ito ay nakakalungkot. Sabi, this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Sabi, ito yung ginawa ng Diyos. At ito ay kagila-gilalas sa ating mga mata. Kapag hindi kayo namamangha sa Diyos, hello, kahit kayo na ay nananampalataya na sa Panginoon, at hindi kayo natutuwa sa kanyang salita, medyo may problema tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin sa pag-practice po sa ating pananampalataya, medyo may problema tayo dyan. Either hindi nyo mahal yung salita ng Diyos at nagpapadala kayo sa inyong katawan, o hindi pa kayo ligtas. Sana nandoon lang kayo na nagpapadala lang kayo sa inyong katawan kasi ang tanging bagay dyan ay umasa sa Panginoon. May pag-usap sa Kanya lagi at basahin ang Kanyang salita. Ng buong pagmamahal. Kasi pag buong pagmamahal yan, ano mangyayari? Tayo mapupuno ng banal na Espiritu at gagawin natin yung mga nakasulat doon. So pag kayo, kunyari, anong gusto mong maging yuwan paglaki mo? Gusto mong maging bombero? Mangingisda? Pulis? Anong gusto nyo? Sino gusto maging engineer dito? Ayun, engineer. Engineer ng pagtayo ng building, pagtayo ng building o pagtayo ng mga satellite? Satellite building. So pag gusto kunyari, ano ngayon, anong hilig mo, pool? Mahilig ka mag-pool, di ba? Para gumaling ako mag-pool, di ba? Di ba? Para gumaling ako mag-pool, araw-araw ako magpa-practice ng pool. Di ba? Pag practice ka ng practice ng pool, gagaling ka ba? Hindi na. Sana hindi mo gagawin to, hindi na mauubos yung pera ko. Akin na lahat ng pera na nagpo-pool dito. Sana hindi pera, ha? Tigilan nyo na yung pagsusugal nyo. Bata-bata pa lang kayo, ha? Okay. Okay. Tama na yan. Kaya, Jacob gusto mag-basketball. Kaya ito, lagi ako kinukulit, ha? Chef? Gusto mo maging chef? Gusto mo maging boy logger? Ping, 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 ping. Ganun. Alam ko gusto niya maging bumbero, Ayaw mo na maging bumbero? Ano pala? Hortelano. Ay, maganda ka raw maging bumbero, Kasi squirtle daw. Squirtle. Wag. Joke na. Okay. So yun, kapag isang bagay gustong-gusto nito, mahilig mag-basketball na to kahit hindi pa marunong. Kaya pag may bola to, sabi ko, uwi ko muna yung bola. Sigurado, wala nang gagawin to kundi mag-ingay dito hanggang gabi. Mag-dribble ito Okay? So, kapag gustong-gusto natin yung isang bagay para gumaling tayo, yun ang gagawin natin. Katulad din pag tayo sinabi natin, mahal natin yung Panginoon. Sobrang adik tayo sa Panginoon, aalamin na babasahin kanyang Biblia hanggang magawa natin. Ma-perfect natin yung mga bagay sa iyo. At habang nababasa tayo, syempre gagawin natin. Di ba? And it is marvelous in our eyes. Sabi dito ng Panginoon. Therefore, gayon pa man, sa verse 4, I say unto you, the kingdom of God, sabi dito, shall, alin, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo. Okay. So, teka lang po Tingnan niyo po muna dito sa 43, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Okay, sabi, dadalhin ko
sa ibang nasyon. Tatanggalin ko itong pinakapinunong pundasyon sa inyo. Itong kaharian ng Diyos ay tatanggalin ko sa inyo. Di ba nakakalungkot yun? Sabi gano'n, ito yung strong foundation, na ito yung nagtatayo ng kaharian ng langit. Ito yung pinakaabang-abangan ng mga Hudyo at ng mga Israelita. Itong kaharian ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, sabi, it will be supplied to the faithful. Point number one, strong foundation. Point number two, it will be supplied to the faithful. Sabi gano'n, and given to a nation bringing forth fruits thereof, at ibibigay ko sa nasyon o sa bansa na nagpapakita ng prutas. Gayunpaman. Ano yung bibigay niya? Yung kaharian po ng Diyos. Ha? Sino ka? Si Jesus yung nagsasalita dito. Kaya masasabi niya na ibibigay ko ang kaharian ng Diyos sa nasyon o sa bansa na mananampalataya. Okay? Anong gagawin niya? Ano yung point number 2 ulit natin? It is supplied to the faithful. Ibibigay yung kaharian sa tunay na mga mananampalataya. Hindi lang na mga naniniwala. Kasi may verse doon, sabi, ang mga demonyo naniniwala na sa Diyos. Nanginginig pa nga sila eh. Pero yung kanilang katapatan, yung kanilang pananampalataya ay wala sa Panginoon. Hindi sapat yung naniniwala ka. Dapat nananampalataya ka. Kasi ibig sabihin, nananampalataya ka, umaasa ka talaga sa Diyos sa lahat ng bagay. Lahat ng sa iyo ay alam mong hindi na sa iyo, kundi sa Diyos na lahat yan. Amen? Ganun po yun. So, yun po ang sinasabi ng Panginoon dito. Dahil kayo matitigas yung ulo nyo, nire-reject nyo ako harap-harapan, alam nyo yung salita ng Diyos. Alam nyo yung source mismo. Dito, alam nyo yung strong foundation. So, this strong foundation will be supplied to the faithful. Ibibigay sa mga mananampalataya naman. So, wag nating antayin na ganun tayo. Blessed tayo pag tayo ligtas na tayo, pero siguradong ligtas ka na ba? Kasi hindi nawawala yung kaligtasan eh. Gaano ka katapat sa Panginoon? Gaano katindi ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Pinapractice mo ba yan? Pinapalago mo ba yung iyong sarili para sa pananampalataya na iniregalo ng Diyos sa iyo? Paano yun? Basahin mo at i-practice mo na i-practice. Alam ko, mahirap gawin, di ba? Mahirap. Tinamot si Jacob ngayon. Gising na gising. Natutuwa ako. Itong mga to. Hindi nagkukulitan. Ito, makulit to eh. Ilang araw to makulit, pero tahimik ngayon eh. Ang hirap hindi maging makulit. Kasi ako makulit din ako eh. Nung ako po ay, simula lalo nung third year, ano ba yung third year nung ngayon? Grade 7, 8, 9. Grade 9. Nung grade 9 po ako, ay grade 8 pa lang. Ako po yung simula ng kalokohan sa classroom. Pag may nagtuturo ako tahimik, kakalabitin ko ng gano'n yung katabi ko. Tapos gagawa ng kalokohan katulad ng ginagawa natin minsan, no? May natatawa yung katabi ko. Ang gagawin ng teacher ko, Andrew! Lumabas ka ng kwarto. Ako naman, makapal yung mukha talaga. Lalabas ko pa yung upuan ko, may kasama upuan. At paglabas ko ng upuan, hindi mo makikita sa labas ng classroom namin. Makita mo ako doon sa kantin. Kumakain. Kumakain, makulit. Dahil doon, na-deprive po ako sa mga lessons na alam ko dapat na malalaman ko. Pero yung teacher na mabait, tuturuan yung mga kaklase kong matino. Pero gayon pa man, pag tayo po, sa akin, mahirap po gawin yun. Ang example ko po dito, kapag pinapractice natin yung gusto ng Diyos, kasi kadalasan ayaw ng katawan natin yan, masasanay din tayo at masasanay. Pero i-practice nyo, pag gumagawa kayo ng maganda, salamat sa Diyos na gawa ko ito. Yung Diyos yung nagbigay ng lakas sa akin. Amen? Hindi sabihin, magaling ako. Kasi sabi, siyempre, pastor, magaling ako mag-pool eh. No? Nagsusumbong na naman si Apo Selly niya sa akin, ha? Si Selly Santos. Santos ba? Tama? Apelido? Okay? So, ganun. Okay? So, dito, gusto nyo ba yung source natin talaga ililipat muna sa iba?
at paparusahan muna tayo ng Panginoon. Pag kayo mananampalataya, papabayaan muna kayo ng Panginoon. Eh, bayaan mo muna yan. Ilang beses na pagsabihan yan, ayaw makinig. Pabayaan mo muna siya sa luho niya. Pag siya'y sirang-sira na, parang sino ba yan? Si Samson? Pag si Samson, nung siya'y sirang-sira na sa Diyos, saka siya nagsisi. Dapat di ko ginawa yun. Ano nangyari kay Samson? Diba, lakas-lakas niya? Nabubuhat niya nga yung gate na mabigat eh. Yung gate ng kastilyo eh. Nabubuhat niya yun eh. Nakakita na kayo ng kastilyo sa TV? Yung castle? Di ba nakita niyo yung mga gate? Ang lalaki, di ba? Para isara yun. Minsan may ilog pa yun bago kayo makapasok. Para magsara yun, di ba ang daming tao nag-iikot doon? Ang pulya. Hanggang haangat. Ang ginawa ni Samson, binuhat lang yun. Isipin mo, pero ang tigas ng ulo ni Samson, yung source of faith, ano nangyari? Nilipat muna sa iba. Pinabayaan muna siya kasi naputol yung kanyang buhok eh. Sinabi niya kay Delilah eh. Kasi si Delilah kasi nagagan. Kaya mapakit lang yung Delilah sa akin. Samson! Sabihin mo na saan galing lakas mo. Diba? Samson! Diba? Sige ang kulit-kulit mo eh, sa buhok ko. Pinutol yung buhok niya. Ayan, patayin siya. Ano nangyari kay Samson? Binulag. Nilagay doon na parang sa gilingan ng mga kung ano, ginawa siyang kalabaw. Di ba? Pero salamat sa Diyos, nung bumalik yung pananampalataya, bumawi. So nga namatay siya. Pero alam natin kung saan si Samson yan. Di ba? So wag nyo nang antayin na kayo papagalitan ng Panginoon parang si Samson. Na kailangan pahirapan muna kayo hanggang sa, Lord, diniligtas mo na nga ako eh. Sobra ako mag-backslide. Pero wag naman sana, ay ayoko na pala maligtas. Kasi mas malala pag hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon, pag kunyari bukas namatay ka na, okay, kakatawa mo kasi sobrang antok mo, inatake ka dyan, nagka-aneurysm ka, pumutok yung ugat mo sa ulo, namatay ka bigla, saan ka pupunta? Sa impyerno kasi hindi ka nanampalataya sa Diyos. Huwag mo isa walang bahala. Sabi ng Diyos, dadalhin ko ito sa taong nananampalataya sa akin. Kasi yun lang talaga yung gusto ng Panginoon, manampalataya sa Kanya. Amen? So, point number 1, ano yung point number? Strong foundation and supply the faithful. Isusupply ng Panginoon yung point number 2 sa faithfuls, yung kaharian ng Diyos. Sino dito gusto makapunta sa kaharian ng Diyos? Amen. Siyempre, ibig sabihin na doon yung Diyos, hindi tayo pupunta sa kaharian ng Diyos pag wala yung Diyos doon. Mas gusto natin is habul-habulin kung saan yung ating Panginoon. Amen? Amen. Dagan-daga doon, wala namang kasiyahan kasi yung source ng kasiyahan natin ay yung Panginoon lang mismo. Amen. Okay, so, strong foundation, the cornerstone, no? Chief cornerstone, strong foundation. Point number 1, supply the faithfuls. Point number 3, he set the pain. He set the pain. Yung una, pag-set sa pain doon sa mga ayaw manampalataya. No, ganito. Tatanggalin ko sa inyong kaharian. Una, warning na yan. Ito yung warning. At sabi dito, and whosoever shall fall, kung sino man ang madadapa o mahuhulog dito sa bato na ito ay masisira. Ngayon, dalawa po ang ibig sabihin ng masisira dito, if I may. Kasi yung mga Bible scholar, dalawa yung tingin nila dito. Isa dito, yung una masaktan yung tao. Hindi mo mamatay. Madadapa muna. Kunyari, katulad dito mga pariseo, pwede silang madapa. Ibig sabihin masasaktan sila dahil sa kay Jesus. Katulad si Nicodemus. Sa John chapter 3, si Nicodemus po ay nasaktan. Kaya pumunta siya kay Jesus. Panginoon, paano po ako maliligtas? At si Nicodemus ay hindi basta-basta. Si Nicodemus ay isang tao na magaling magturo. Isa siyang rabbi. Magturo ng salita ng Diyos. Pero nasaktan siya. Pero pumunta siya doon sa taong alam niya na mas malawak at mas matalino sa kanya at mas makapangyarihan sa kanya. Sino yun? Jesus. Si Jesus. Sabi, Panginoon, paano ako maliligtas? Si Jesus nga, nagsabi doon, ikaw, na isang pariseo na tagapagturo, hindi mo alam paano maligtas. At sabi ng Panginoon, kailangan mo, you must be born again. Ngayon, si Nicodemus, talagang literal na iisip niya,
Paano ako papanganak muli? Ay, laki-laki ko na, hindi na ako pwede ipasok ulit sa sinapupunan ng aking ina. Diba? At sinabi, in-explain ulit ni Jesus hanggang naintindihan ni Nicodemus. Yung born again, ibig sabihin ni kayo dapat mabuhay na magmuli. Spiritual. Kasi patay tayo spiritual eh. Kailangan nyo tanggapin yung Panginoon. Kasi Yeso Cristo bilang inyong Panginoon sa inyong buhay. Panginoon mo ba talaga si Jesus? Oo, di ka na maghusugal ha. Full na lang. Okay? Kasi ayaw ng Diyos na nagdusugal eh. Di ka na magmumura. Ay, di ba? Ayaw ng Diyos yan. Di ba? Maraming bagay na yun. Ikaw, mag-aaral ka na maigi. Ay, di ba? Mga bagay na, hindi ko naman sinabi, pag ligtas kayo, automatic. Hindi na kayo, huwag kayo magkakamali. Okay? Hindi gusto ng Diyos na tayo magkakasala. Pero magkakasala tayo. Kasi masama yung katawan natin. Pero kahit kailan hindi maganda magkasala. Pipigilan natin yung katawan natin at lagi tayong aasa sa Panginoon. Kasi sinabi nga ng verse, I can do all things through Christ Jesus who which strengtheneth me. Philippians chapter 4 verse 13. At sinabi sa John chapter 14 verse 26 na itong mga bagay na ito ay galing sa banal na Espiritu. Pinapaalala sa atin yung mga napag-aralan, narinig yung salita, nabasa yung salita ng Panginoon. Ngayon, dito yung point number 3, he set the pain. Yung unang pag-set ng pain po, dyan, itong hinighlight ko, kung sino man will fall upon this rock shall be broken. Ngayon, pag tayo ay makulit, tatapikin tayo ng Panginoon. Pero yun, nakalimutan ko anong Psalms yun? The law of the Lord? The law of the Lord. Diba? Yung chorus, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. At sinabi rin doon, pag ikaw po ay nananampalataya, meron kang gantimpala. Pero pag ikaw po ay nananampalataya o ikaw ay makulit, ikaw rin ay may papalo. May pagpapala sa nananampalataya, may pagpapalo sa matitigas yung ulo. Ba't tayo papaluin ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na tayo ay mapunta sa tama. Diba? Yung iba, napapalo, katulad si Jacob, nakita niyo na napagalitan ko si Jacob, kasi hindi dahil inis ako sa kanya. Ayoko siya na paulit-ulit niyang ginagawa yun. Kasi gusto ko maging matino yung buhay nito eh. Diba? Tinan mo yung buhok mo, oh. Ang bilis lumago. Ang bilis lumago. Anyways, ganun din sa inyo. Kaya kayo pinapalo, pinapagalitan ng magulang nyo. Para sa inyo. Oh, alam mo na. Eh, kasi yung mga Diyan ako nagagalit sa inyo! Kasi gusto ko tumino kayo yung buhay ninyo! Ngayon naman, kasi lagi ka ng diba? Pero tingnan nyo to. Ako, bunga ako ng tatay ko na lagi ako pinapalo. Nung malaki na ako katulad ni Eton, hindi, masyado na malaki si Eton eh. Sino ba? Wala, dito eh. Si Aris, nung ganun na ako kalaki kay Aris, di na ako pinapalo. Anong ginagawa sa akin? Kwento ko lagi, yung ginagawa na sa akin ng tatay ko, dinudungusan na lang ako. Diba? Di na nga ako pinapalo. Siyempre, malaki na ako eh. Eh di pang pag-edad ko yung ginagawa, dinudungusan na lang ako. Eh pag dinungusan ako ng tatay ko, pag naunahan ako bigla, kaya pag may kasalanan ako, nag-sit ups ako lagi eh. Nakagana na yung chan ko eh. Pero minsan talaga tumatagos, lalo pag nakabelo si tatay eh. Biglang uppercut ka ng gano'n. Eh marunong sumuntok yun. Masakit eh. Diba? Yuyuko ka na lang. Pero na-appreciate ko yung tatay ko ginawa niya sa akin. At least may katinuan ako kahit papaano. Okay? Amen? Regalo ng Diyos sa atin. Ganon din yung Diyos sa atin. Minsan papaluin ka na. Kaya ka nagkakaproblema, kasi una sa lahat, may kakulitan ka. Di ba, Yuhan? Di ba? Ang kukurutan kayo, di ba? So, yung mga bagay na yan. So, ito rin ang ginagawa ni Jesus sa oras na ito para sa mga Pariseo na ito. Binibigyan niya na ng paraan para sila ay pagsabihan na pitikin konti sa salita lamang na sila ay kailangan tumino para hindi maalis yung hindi na ma-supply kung kani-kanino man yung kaharian. At actually, ibibigay pa rin naman ng Diyos yung kaharian sa lahat na mananampalataya sa Kanya. Pero kasama pa rin sila doon. Pero ang titigas ng ulo ng sino to? Mga leader to eh.
ang titigas pa rin ng mga ulo nila. Ganon din tayo. Kaya minsan sabi, ba't si pastor ninyo, sakit-sakit magsalita? Hindi naman. Galing naman sa Bible eh. Eh, sorry nga pala nung Wednesday ha. Pag hindi ko pa nasabihan, nagsisisigaw pala ako doon. Pinakinggan ko yung preaching. Okay? Anyways, yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya minsan napapalo po tayo dahil sa kasalanan talaga natin. Siguro 95% or 99.99% ay yung kakulitan natin. Yung 0.01% ay dahil sa pananampalataya natin. Konti lang yung katulad ni Job sa atin. Si Job, di ba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, oh, nakita mo yung taga-silbi ko? Nakita mo yung si Job? Walang taong katulad niyan! Ganun pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas si Job. Napakabait niyan. Mananampalataya talaga yan. Ganon yung Diyos sa atin pag nananampalataya. Woo! Tingnan niyo yan, ha? Tingnan niyo. Nangyari si Tep-Tep. Si Tep-Tep naman, lagi na lang kayo eh. Tep-Tep tsaka si Prince. Tingnan niyo si Tep-Tep tsaka si Prince. Pambira, nananampalataya na maigi. Mabait yan. Sabihin ng Diyos sa demonyo mismo. Mabait yan. Okay, hindi. Huwag ka na kumontra. Kunwari lang naman to eh. Okay? So, yung ganon. Ngayon, sabi ng ano eh, para kang si ano eh. Ngayon, sabi ng ano, ng demonyo, na sabi ni Satanas, mabait lang naman yan kasi si Job. Kasi bakit? Kasi mayaman si Job. Lahat ng bagay nasa kanya. Eh kung tanggalin mo yung mga yaman na yan, sigurado tatalikuran kaya ni Job. Anong ginawa? Sabi ng Panginoon, sige, pabayaan mo. Sabi, bibigyan kita ng permiso. Wag lang kunin yung kalusugan ni Job. Wag mo lang sasaktan si Job. Anong ginawa kay Job? Pinatay lahat ng mga anak ni Job. Gusto mo yun? Bakit nun? Lahat ng yaman niya nawala. Pinagnanakaw, sinira ng bagyo, lahat yun. Pero nung ginawa ni Job, sabi niya, lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Dumating ako dito sa mundong hubad, mamamatay din akong hubad. So, ganun katindi yung pananampalataya ni Job. Kaya konti lang yung Job sa atin. Kapag tayo merong pagpapalo, may kasalanan tayo malamang. Pero huwag nyo na magdikdikin yung tao. Kunyari, ay, ba't alam mo, nahirapan yung tao niyan? Eh, kasi ba naman, may ginawang kalokohan yan eh. Pag ganun, alamin mo kalokohan niya, tulungan mo. Bigyan mo ng salita ng Diyos, hindi yung didikdikin mo, hindi mo ibabagsak. Tayo dito sa simbahan, bilang magkakasama sa simbahan, ay inaangat natin yung bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero hindi natin kinukonsinti. Kaya nga salita ng Diyos, syempre masakit yung salita ng Diyos eh. Sinabi nga doon eh, bawal ang nagmumura. Diba? Bawal ang hindi sumusunod sa magulang. Sino dito yung tamad? Si Tep-Tep masipag ba? Buti aminado ka. Si Prince ito, sinabi ng lola niya, masipag daw itong dalawa eh. So nga lang, malakas daw eh. Malakas yung mga. No? Okay? Ikaw, si Yuan. Yun. Si lolo kasi nito, nahaman eh. Pero ganun man. Sana ganun po tayo. Pag tinatapik na tayo ng Panginoon, alamin natin kung baka may ginagawa na tayo masama. Amen? Okay? Para hindi tayo matulad kay Samson. Sa verse 45, wag ganito. Pero, di ba, una is, ganito, source, hindi, strong foundation. Second is supply to the faithful. Itong kaharian ng Diyos. Mananampalataya ka na? Gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos? Be faithful. Gawin mong Panginoon si Kristo sa iyong buhay. Siya yung mamumuno sa iyo. Third point is set the pain. May sakit, konting sakit lang yan. Grabe namang sakit din. Wala na yung kayamanan ko. Pagpapaalala lang yan sa atin. Kasi ibabalik yan naman ng Panginoon sa atin pag tayo mananampalataya talaga eh. Amen? Tinan mo anong nangyari kay Job? Nawala lahat, pati asawa niya, iniwanan siya. Pero pagkatapos nun, dumoble pa yung kanyang kayamanan. Dumoble-doble pa. Last point. Shatter. Okay, shatter. Yung shatter po na ito, shatter, S-H-A-T-T-E-R. Lalagay ko nga yung mga points dito. Shatter, S-H yata yun. Shatter kasi na isa yung para sa camera yata yun eh. So, strong foundation yung point number 1 natin. Mali pa. Yung point number 2 natin is supply to the faithfuls.
Kasi naka... To number 3, set the pain. Ito pa lang, kaya sinabi natin set the pain kasi hindi pa tinatanggal ni Jesus yung pagpapala sa mga Israelita. Lastly, shatter. Mapapansin nyo ba yung sa Israelita ba? Ano nangyari? Nasira yung kanilang templo. Gaano katagal nawala yung bansa na Israel? Sobrang tagal. 1940s lang binalik ulit yung bansang Israel. May dalawang bansa. Ako konti lang yung bansa na napakatagal na dito sa mundo. Yung isa Egypt. Hanggang ngayon may Egypt pa rin. Yung isa Israel. Yung Israel, sinabi ng Panginoon, mawawala kayong Israel. Ito yung sinabi ng Panginoon. Tatanggalin ko yung kaharian muna sa inyo. Hanggang di kayo mananambali. Maraming mga verses dyan. Saka na natin pang Bible study na yan. Okay? Pero yung mensahe dito, diba? Tinanggal muna yung bansang Israel. Napakatagal. Pero 1940, pagkatapos ng daang-daang taon, binalik yung Israel. Binalik yung Israel pagkatapos sa libong taon. 1,000 yata o 1,000 taon yata. Kasi 70 AD yata wala ng Israel eh. Tinanggal yung Israel ng buong Rome eh. Or 200 AD. Wala na pong Israel. Hindi ko po na-search yung history kasi hindi naman. So yung shatter po, ibig sabihin, mawawala yung kaharian. At yung shatter po sa atin, di ba sinabi ng Panginoon sa atin, ibibigay ko sa mananampalataya sa point number 2, supply to the faithful yung alin? Yung kaharian ng Diyos. Ngayon yung shatter talaga, ito sirang-sira ka na. Yung sinabi niya dito, tingnan mo ha, but shatter, dito rin sa salita ng Diyos yan, pag tiningnan po natin, hello? Sabi, and whosoever shall fall shall be broken, but whomsoever shall fall, kung kanino babagsak itong bato na ito nahulog sa bato. Ito naman, hinulugan ng bato. At yung bato na ito, alam niyo yung panggiling na malalaki? Ayaw ko kung nakakita na kayo ng panggiling na malaki ng mga pangpalay dati, sobrang lalaki, na talagang iniikot-ikot ng mga kalabaw, baka o kaya ng mga kabayo. Ganun kalalaki. Yun sa Bisaya, yung gilingan nila ng mais, kasi mais bigas sila doon eh. Yung gilingan na malaking-malaking bato yan, siguro kasi laki dito. Kapalahati nito yung bato na yan, bilog. Gigilingin yung mais para lamang pwedeng gawing mais bigas. Kasi hindi pwede iluto yung mais na ganun kalaki. Yung parang maluto. Ganun yung mais kasi minsan sa sa Cebu. Yung matamis na mais na yan, hindi yung pang baboy o pang hayop, talagang tinutukol din nila. Ito yung tuyo. Binibilad nila, tapos gigilingin nila. Hindi pids ng manok yun ha. Ginagawa nilang mais bigas yun. So yung bato na yun, ihuhulog niya doon sa mga ayaw makinig talaga. Sabi, and whosoever, sabi dito, but whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Kung kanino man mahulog itong bato na ito, malaki, kunyari yung bato na ito kasi laki ng building na ito, pag nahulog kay Jacob, ikaw na naman si Jacob, pag nahulog sa akin, ano mangyayari sa akin? Pisak, di ba? Hindi, pag tinanggal niyo yung building na yun, anong papapansin sa akin? Wala na. Minsan, pag araw-araw ako bumabiyahe, lalo na pag ganitong umaga, alas 7, marami pa yan, maraming rag sa daanan eh. Ano mo nyo saan gawa yung rag sa daanan? Gawa sa balat ng pusa, balat ng aso, mga nasagasaan ng malalaking truck nung gabi. Ang dami dyan sa highway. Kaya minsan nandidiri ako mag-drive sa umaga eh. Kaya minsan nakaangat yung pa ako. Hindi naman nandidiri na nakikita ko sila. Pero makita mo maraming doon. Pero pisak sila, pero makikita mong aso kasi yung ulo buo pa eh. Eh pag ako nahulugan ng ganitong kalaking building, purong-purong bato yan, pati ulo ko pisa na rin. Pagtanggal ko, siguro parang papel lang ako na ganun. Patay na. Pati dugo ko, nakaganon na lang. Para na lang akong papel. Ito yung sinasabi ng Panginoon. No? He will shatter you. Sisirain ka talaga. Ibig sabihin yung galit niya, babagsakan ka ng buong galit. Ibig sabihin nito, siya yung bato, ibabagsak niya yung sarili niya sa iyo. Yung buong galit niya, buong kapangyarihan niya, naggalit niya, ibabagsak ka niya. Alam niyo kung ano ito? Alam niyo kung ano yan? Tignan natin, nasa Revelation chapter 20. Dito sa last verse, Revelation chapter 20. Ito, last po na ito,
sa bandang dulo, Revelation chapter 20, pag tinignan niyo po dito, sa verse 14, sa verse 13, sabi ganun, and the sea gave up the dead, etc., etc., 14, and death and hell were cast into the lake of fire. Lahat ng patay at ng impyerno ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang, ano dito, this is the, hello? Second, death. Ito yung kalawang kamatayan. And, sabi dito, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Hello? Pakit mo na ako sa'yo, Mr. Pool. At sabi dito, at kung sino man ang hindi nakita nakasulat dito sa libro ng buhay, ay itatapon dito sa dagat-dagatang apoy. Gusto niyo itapon dyan? Ito yung galit ng Panginoon. Second death. Yung buong galit, yung bigat ng kapangyarihan niya, ibibigay niya sa iyo. Bakit? Kasi ayaw nilang makinig. Ayaw. Ipupulbusin ka, ibig sabihin, durog na durog ka talaga. Ibig sabihin, papahirapan ka habang buhay na nun. Ganon yung galit ng Panginoon. Sobrang bait niya, grabe din yung galit niya. Kaya pinagbibigyan na tayo. Isipin mo, bakit ganun kagalit na ng Panginoon? Ilang beses ka na ba pinagbigyan ng Panginoon? Ayaw mo pa rin makinig. Ilang araw ka nabuhay pa na alam mo na yung ebanghelyo, pero ayaw mo pa rin makinig. Kaya yung Panginoon, ay ganun. Kaya tayo rin bilang isang Kristiyano, pag ikaw nananampalataya, dapat nagpapalago tayo sa ating pananampalataya. At, hindi lang yun, ipinapamahagi natin yung magandang balita ng ating Panginoon. Kasi bilang isang tao, diba sabi sa Matthew, love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul, with all thine might. At sa Luke nga, at sa Deuteronomy nakalagay with all thy might pa, lakas. And the second is like into it, yung pangalawa ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapitbahay, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin yung kapitbahay, medyo yung kapitbahay mo, at asar na asar ka sa kapitbahay mo, o galit na galit sa yung kapitbahay mo, ganun pa rin, kung gaano mo kamahal yung sarili mo, dapat ganun din sa kapitbahay. Intindihan? Kaya ipapamahagi natin yung salita ng Diyos. Kasi ayaw natin sila mapunta sa impyerno. Amen? So pag hindi pa kayo ligtas ng Dritan, simple lang maligtas. Pero iisa lang yung paraan. Sabi nga, makitid yung daan doon sa buhay na walang hanggan. Kasi sa pamamagitan lang ng pagtanggap kay Kristo bilang inyong Panginoon, ibig sabihin na magpapakaalipin kayo ng buong puso, buong pagmamahal. Yung pag-aalipin na yun ay gustong-gusto nyo na, Lord, gawin mo na ako alipin, sige na, sige na, sige na. Ganun kayo ugali natin. At pag pinagbigyan ka ng Panginoon, sige, nak, bibigyan kita ng konting utos. Ito, gawain ko to. Woo! Ganun ka, di ba? Ito ang gusto ko, utosan ako ng Panginoon. Ayun. Gumalang ka sa nanay mo. Ay, ganun po ba? Sige po. Pamahagi mo yung salita ko. Sige po! Yung talaga, woo! Binigyan ako ng gawain ng Panginoon. Ano, idol ko yun. Si Jesus yan. Lodi ko talaga yan. Dapat ganun talaga si Jesus sa inyo. Idol na idol niyo. Amen? At pag talagang tinanggap niyo siya bilang Panginoon, mamahalin niyo siya ng todo. Amen? Sino pa dito hindi pa ligtas? Huwag na magtaas ng kamay. Pero yuko po tayo lahat. Let's pray. Napahaba na tuloy usapan natin. 4 na points kasi. Upo tayo. Yuko lang po muna tayo. Yuko lang. Lord, sana po Panginoon sa mga hindi pa po ligtas ito yung kanilang salita. Lord, naintindihan ko po Panginoon na hindi ko kaya iligtas yung aking sarili. Pagkat ang kaligtasan lang ay sa pamamagitan po ninyo, sa pamamagitan po ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sana po Panginoon, tanggapin niyo kami bilang inyong alipin at kahit tulutan niyo kami, natawagin ka namin Panginoon. At talagang kung tunay po, Panginoon, na dinasal ito ng mga taong gustong maligtas mula sa kanilang puso, walang pagkukunwari, ay talagang sinabi nyo nga sa inyong salita, kung sino man tumawag sa inyo na Panginoon ng buong puso, ay sila ay tunay na maliligtas. Lord, sa aming mananampalataya, huwag po sana namin kalimutan na kayo po ang pinakapundasyon po namin. Kayo rin po, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin.
Wag po sana kami magtampo pag kami po ay inyong sinaltik ng konti dahil kami makulit. Ngunit kami magpasalamat dahil pinapakita niyo po na mahal niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyo po sa akin na pagkakataon na mag-preach. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. May kanta ka bang gusto ipo?